Magtatapat na naman nga sa isang playoff series sila LeBron James at Kevin Durant, ang mga legends na kabilang sa pinakamagagaling na players sa history ng NBA. Handa na ba kayo mga kabakit sa isa na namang matchup nilang dalawa? Sa ngayong video, babalikan natin ang kanilang mga naging sagupaan sa playoffs o finals at aalamin natin kung sino nga ba ang mas better. So walang duda na itong sila LeBron James at Kevin Durant ay mga legends, dalawang scoring machines pero magkaiba lang ng style. Mula 2012 hanggang 2018, 3 beses silang nagkita sa NBA Finals. Pero ngayon, for the first time, sa first round lang sila magtatapat. Balikan nga natin ang kanilang mga naging labanan. I-breakdown natin ng detalyado ang bawat matchup sa 2012, 2017 at 2018 Finals. Malalaman natin kung sino ba talaga ang mas naging better sa bawat taon. Hindi lang sa scoring, kundi sa all-around impact, defense, and more. Tara i-dive natin ng malalim ito. Pero bago tayo magsimula, like and subscribe kung bago ka pa lang. At i-click na rin ang bell button para ma-notify parate sa ating content. Una muna, balik tayo sa 2012 NBA Finals. Si LeBron ay 27 years old pa lang. Bagong join sa Miami Heat, bumuo ng Big 3 kasama si Dwayne Wade at Chris Bosh. Si KD naman ay 23 years old pa lang, young superstar ng OKC Thunder kasama si Russell Westbrook at James Harden. Big 3 nga rin sila. Ang Miami Heat ang defending Eastern Conference Champions. Galing nga lang sila sa isang malagim na pagkatalo sa Dallas Mavericks noong 2011 NBA Finals. Ang Thunder naman ang rising Western Conference powerhouse ng mga ganitong time. Sa first face-off ni LeBron at KD sa Finals, nanalong Miami Heat 4-1, gentleman sweep. Pero kahit hindi man naging close ang first face-off nila LeBron at KD, close na close naman ang dalawa pagdating sa kanilang stats at impact sa series. Ang stats nga ni LeBron James ay 28 points, 10 rebounds, 7 assists at shooting 47% from the field. May triple-double pa siya sa Game 5 sa closeout game nila. 26 points, 11 rebounds at 12 assists. Grabe nga ang all-around display ni LBJ sa isang closeout game para makuha ang kanyang first title. Pero sa kabila ng pagkatalo, hindi naman nagpaula si KD kay LeBron. Pinakita niya na maliwanag ang kanyang future. Handa nang mag-take over bilang best player ng NBA. Ang stats nga ni KD ay 30 points, 6 rebounds, 2 assists, shooting 55% from the field. Na-outscored nga niya ng 2 points si LeBron sa kanyang in-average sa finals. Thus mas efficient pa sa scoring. Pero sa rebounds at assists, doon siya natalo. Lamang na lamang si LeBron doon. Kaya dito sa kanilang first face-off, hands down si LeBron James ang mas naging better na player. Hindi lang kasi scoring ang usapan dito. Maganda rin ang depensa ni LBJ, playmaking, rebounding at leadership. Marami siyang kayang gawin para sa kanyang team. Masasabi nga natin na mas better all-around player itong sa LBJ kahit mas mataas ang points ni KD. Fast forward naman sa 2016 to 17 season, grabe ang plot twist. Si KD after free agency, nag-join sa 73-win Golden State Warriors. Naging super team nga agad, mega team. Unfair ang lineup ng Warriors. Meron nga silang Steph Curry na back-to-back reigning MVP. Si LeBron James naman meron ding malakas na team sa Cleveland Cavaliers. May Kyrie Irving at Kevin Love. Anticipating nga rin ang kanilang tapatan nun. Hindi pa nag-i-start ang season, alam na ng mga tao na Cavs at Warriors na naman ang maghaharap sa finals. At nangyari nga yun. Pero this time na naeg ang team ni Kevin Durant kay LeBron James. Na 4-1 ng Golden State Warriors ang Cleveland Cavaliers. Gentleman sweep rin kagaya nung 2012. Grabe ang ipinakita ni KD. Ang kanyang stats ay 35 points, 8 rebounds at 5 assists per game. Ang tindi ng kanyang shooting efficiency, 55% from the field, 47% from 3 at 92% from the free throw line. Finals MVP si KD, unanimous pa. Pero sa kabila ng pagkatalo, hindi naman nagpauli ang stats ni LeBron. 33 points, 12 rebounds at 10 assists. First player ever na nag-average ng triple-double sa NBA Finals.
Dito mas close na close talagang labanan nilang dalawa. Nakakabilib ang triple-double ni LeBron pero si Kevin Durant ang mas naging slightly better player dito dahil talagang unstoppable siya this series. Walang makapigil sa kanya. Ganon din naman kay LeBron pero pagdating sa clutch, mas naasahan ng Warriors si KD. Grabe yung kanyang dagger 3 sa Game 3 na masasabi natin naging pamatay sa serye na to dahil umabante na nga sila ng 3-0. Pero next year sila na naman ang nagtapat. 2018 NBA Finals. Dito mas naging one-sided palalong laban dahil wala na si Kyrie Irving na to at mas naging worse ang roster ng Cavs on paper. Si LeBron ay 33 years old na pero physical pa rin naman niya. Si KD naman full confidence from previous year. Nagwagi na naman nga ang Warriors ni KD. This time winalis nila si LeBron at ang Cavs. Sobrang naging dominant nga ang Warriors. Ang stats naman ni KD ay 29 points, 11 rebounds at 7 assists. Back-to-back finals MVP. Pero mas better ang stats ni LeBron. 34 points, 8 rebounds at 10 assists. Impressive ang kanyang ipinakitang performance sa kabila ng pagkatalo. Naka 51 points pa nga itong si LeBron ng Game 1. Sayang yon kasi parang sa Cavs na talagang game na yon. Yun nga lang nagkamali ang kanyang mga teammates. Una, mintes ang second free throw ni George Hill na magbibigay sana ng kalamangan sa Cavs. Tas hindi pa alam ni J.R. Smith ang oras. So kaya natalo ang Cavs at nauwi sa sweep ang serye. Pero in terms of performance, although si KD ang finals MVP ulit, masasabi nating mas better si LeBron overall sa series na to. Talagang mas superior lang talaga ang team ni KD. Ngayon naman, after 8 years, magtatapat na naman ang dalawa. This time sa first round pa lang. 4th seed ng Los Angeles Lakers kontra sa Houston Rockets na 5th seed. This time masasabi natin parehong wala na sa prime itong dalawa. Si LeBron ay 41 years old na. Si KD naman 37 years old. Pero huwag kayo magpaloko sa kanilang mga edad dahil hanggang ngayon maasahan pa rin itong dalawa. Nag-average pa rin sila ng 20 plus points. Si KD 26 points, 6 rebounds at 5 assists per game. Si LeBron naman 21 points, 6 rebounds at 7 assists per game. Sa tingin ko nga lang ang Rockets ang liyamado dito. Pero let's see kung sino ang magkakaroon ng mas magandang performance sa dalawa. 8 years in the making itong matchup ni Bron at KD. Baka ito na rin ang kanilang huling sagupaan. Kaya swerte tayong mga fans na makikita natin sila sa huling pagkakataon. Kaya i-enjoy lang natin ito mga kabakets. Kung na-enjoy nyo ang video, mag-subscribe na kayo sa ating channel para sa mga ganitong content ulit.